Sigurado po ba kayong pupunta tayo sa Santa Elena? Malayo yon, Serisi. Sinabi yun ng driver para i-discourage ang amo. Kaso matigas ito. Wala akong pakialam. Pupuntahan ko si Ronito kahit nasa alupalo pa ng mundo siya naroroon. Hindi niya pwedeng takasan ang utang niya sa kumpanya. Kayo pong bahala, Serisi. Binuksan ng driver ang pintuan ng itim na Ford Bronco. Bumiyahe sila patungo sa Santa Elena. 5 oras din ang ginugol nila upang marating ang probinsya. Sa nakikita ni Risi, payak ang mga pamumuhay ng mga tao roon, magkakalayo ang mga bahay. 30 minutes pa silang dumaan sa rough road bago pa nila narating ang sinasabing bahay ni Ronito Solano at nakita niya ito roon. Maupo po kayo, Sir Risi. Di yata makapaniwala ang taong ito na pupunta talaga siya dito. Tanging mga tauhan lang kasi niya ang nagpabalik-balik dito for 2 years na naniningil sila. Tinuro sa kanya nito ang mahabang upuan at naupo siya. Sa katapat nun, mayroon pang isang mahabang sofa na kasya ang 4 na katao. Magkahilera doon na nakaupo ang 3 babae na tingin niya anak ni Ronito. Dahil kahawig ng mga ito ang dati niyang empleyado at sa dulo ay naroon ang mag-asawa. Magkatabi sa magkadikit na single chair. Katerno ng kahoy na kinaupuan niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Ronito. Narito ako para maningil. Simula niya sa lalaki, ngunit ang asawa nitong si Gemma ang sumagot sa kanya. Kakapalang ko na po ang mukha ko, Sir Risi. Makikiusap sana ako. Bigyan niyo kami ng mga 3 buwan pa. Parating na ang retirement benefits ko. Yun na lang pong yung pambabahid namin sa'yo. At ang matitira ay huhulug-hulugan na lang namin sa inyo hanggang sa maubos lahat ng utang namin sa inyo. Naiiling na lamang siya sa problema na naman na bayad nito. Overuse na ang rason nito sa naririnig niya sa mga tauhan niya. Siguro naman tama na ang 2 taon na binigay ng kumpanya sa inyo para lang makabayad kayo sa loan nyo sa kumpanya. Wika ni Risi habang nagpapalipat-lipat ang mga mata sa mag-asawa. Pasensya na, pero di nauubra ang pakiusap nyo. Kukunin ko ang bahay nyo bilang kapalit ng loan mo sa kumpanya. Wika niya, wala na makakabali pa. Ngunit si Gemma ay sadyang makulit at paawa-ipek. Wala na kaming matitirahan pa, Sir Risi. Maawa ka sa pamilya ko. Ito lang ang tahanan na meron kami. Last na pakiusap na namin to sa inyo. Pangako. Gagawan na namin ang paraan ng utang namin sa inyo. Mukhang sanay na ito sa gawaing yon, ang magmakaawa. Oo nga naman, Sir Risi. Pagbigyan nyo na sana kami kahit 3 buwan pa. Pangako, magbabayad kami. Di namin tatakasan ang utang namin sa inyo. Nakisali na rin ang isa sa mga 3 dalaga na nasa tapat niya. Ngayon ay alam na niya kung bakit humarap ang 5 to na magkakasama sa kanya. Yun ay para sana magmakaawa sa kanya. Malas lang ng mga ito at manhid ang taong kinakausap nila. Hindi ito maawain kagaya ng ama nitong si Rosito Valderrama na siya nagpahiram ng 20 milyon sa lalaki. Wala na ba talaga kayong awa sa dati niyong empleyado? 30 anyos siya naglingkod sa inyo. Maliit lang to kumpara sa nahiram niyang pera sa inyo. Natawa siya ng pagak sa may himig panunumbat na may kasamang pangungonsensya ni Mrs. Solano. Mabuti sana kung naging huwarang empleyado ang asawa nito sa kumpanya. Sa totoo lang, asar na siya sa pagiging batugan at pagiging reklamador nito. Yun nga lamang ay di niya ito matanggal dahil naisip niya rin na baka yun ay dahil tumatanda na ito. Kaya hinahayaan niya magpapetiks-petiks na ito sa trabaho bilang senior engineer sa kanyang kumpanya. Masaya siya nung malaman na nag-resign na ito at di na hinintay ang retirement age. Di niya nga inaasahan na may loan pala ito sa kumpanya na napakalaking halaga na umabot sa 30 milyong piso. Kinuha niya ang papel at inabot ito sa lalaki. Pipirmahan na sana ito ni Ronito nang harangin ito ng asawa. Sir Risi, baka naman po pwede pa natin itong pag-usapan. Gusto mo ipagkatiwala ko sa iyo yung anak ko, si Megan. Napatingin ang binata sa dalagang kaharap niya. Todo ngiti at mukhang game naman na magpasungkit sa kanya. Nang tila mabasa ni Gemma sa mukha ni Risi na mukhang ayaw nito kay Megan, ay itinuro nito ang isang katabi nito. Kaso tila wala reaksyon si Risi sa kanya. Ang bunso naman na anak ang inalok nito. Batang-bata yan, Sir Risi. Kakagraduate niya lang ng college. Natitiyak ko na virgin yan at masunurin. O kaya naman mamili ka sa kanila na pwede mo mapangasawa. Ani ni Gemma na para ba nag-aalok ito sa kanya ng tinapa. Di tuloy nito malaman kung matatawa ba ito o may insulto sa kabayaran nito sa kanya. Ano bang akala nito sa kanya? Hypersexual?
na kahit poste ng kuryente basta nakadamit pang babae ay papatulan na niya? Hindi niya mapigilan na mapailing sa alok sa kanya ng matanda. Kung babae lang naman ang pag-uusapan, di siya mauubusan. Kahit saan siya bumaling, maraming nagpapakyut sa kanya. Merong mga modelo na lumalapit sa kanya, anak ng negosyante at politiko. Siya na nga lang ang umiiwas. Sa edad niyang 33, sawa na siya makipaglandian sa kung kani-kanino. Ang tanging priorities niya ngayon ay ang trabaho. Ang pagiging CEO sa Valderrama Cargo Shipping Company. Nagdadala ito ng iba't ibang mga produkto abroad. Dito umiikot ang buhay niya sa pagpapalago nito. Di ako tumatanggap ng babae bilang bayad utang, Mrs. Solano. Sinadya niyang titigan ng mabuti ang mata ng matanda para ipaalam na seryoso siya sa paniningil niya. At lalo di ako naghahanap ng mapapangasawa. Napayo ko ang matanda, marahil ay napahiya ito sa desperadong kilos kanina. Maging ang 3 dalaga sa harap. Di na ito ngayon makatingin sa kanya ng diretsyo. Pagkipirmahan na lamang yan, Ronito. Hawak ng lalaki ang papel na binigay niya kanina at matamlay itong pumirma sa papeles na nagpapaubaya ng ari-arian nito sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya at sumilip sa bintana. Mula sa kinatatayuan niya, malaya niyang natatanaw ang luntiang kapaligiran na sobrang nakakagaan ng pakiramdam. Di na rin masama ang naging kapalit ng 20 milyon utang ni Ronito sa kanya. Ngayon pa lamang, nais niya na itong gawing rancho o kaya naman farm. Malawak kasi ang lupain na may 10 hektarya. Wiling-wili siya sa mga niyog sa bandang unahan. Di ito kataasan, ngunit hitik na hitik ang mga ito sa bunga. Yun nga lamang ay mukhang ibang may-ari ng lupang yon. Dahil nakabakuran ito ng barbed wire. Kanino ang lupang yan? Aniya kay Ronito. Sa kapatid ko, boss. Anang lalaki na ikinataas ng kilay niya. Lumapit siya sa lalaki ng ilang hakbang. Kaya mo ba siyang kumbinsihin na ibenta ang lupa niya sa akin? Kapag nagawa mo, bibigyan kita ng malaking komisyon. Mula sa sinabi niya, nagliwanag ang mata ng matandang lalaki. Ano sabi niyo, Papa? Ibibenta niyo ang lupa ni Tito Norman? Oo, Megan. Kapag nabayaran tayo ni Sir Rizzy, mabibili na natin lahat. Malaking offer niya sa atin. Wika ng matanda, palibhasa nakasangla ito sa kanila ng 100,000. Kaya nasa kanila ang ibang mga papeles nito, kagaya ng titulo na hawak na niya ngayon. Pero Papa, paano kapag nireklamo nila tayo? Makukulong kayo. Labis ang pag-aalala ng dalaga sa ama sa maling gagawin nito. Sino naman magrereklamo sa atin, anak? Si Tiyo mong gulay? Natatawang sabi ni Ronito. O si Lupe na walang alam at tatanga-tanga? Hindi nila tayo kaya, iha. Malakas ang kumpiyansang sabi ng matanda. Oo nga at baldado na ang kanyang tiyuhin at di nakapag-aral ang asawa nito. Kaya lang di sapat yon para makampante ang dalaga, lalo na mayroong mga anak si Norman. Paano si Aliana? Aniya. Oo, mabait ito at mukhang inosente. Kaya lang di siya sigurado kung mananahimik lang ba ito kapag naagrabyado ang ama nito. Lalo na di naman ito aanga-anga kagaya ng ina nitong si Lupe. Palibhasa, di ito nakapag-aral kaya madaling manipulahin at lokohin. Anak, huwag mong isipin ng pinsan mong yon. Wala siya magagawa kapag naibenta ko ng lupa sa malinis at legal na paraan. Baka nakakalimutan mo, marami tayong koneksyon sa bayang to. Naglalaro ang ngiti ng tagumpay sa labi ni Ronito sa paparating na biyaya. Walang magagawa ang Aliana na yon kapag si Sir Rizzy na mismo ang nagpalay sa kanila sa lupa nila. Natapos na ba lahat? Tanong ni Rizzy kay Charlie. Pinacheck niya ang mga progress ng construction sa buong area. Pinapabakuran niya ang lahat na lupaing nasasakupan niya, kabilang na ang 3 lupain na nabili niya, bukod sa nakuha niya kay Ronito. All in all, ay aabot na ang mga ito sa 50 hektarya. Bagay na nakapagbigay ng bagong fulfillment sa buhay niya. Sa ngayon, ay nagsisimula na ang construction ng ilang mga facilities doon. Unang-una na rito, ang bahay bakasyunan na pinapagawa niya na ongoing pa. Inuna kasi nila ang pagkukuhanan nila ng source ng tubig. Ang malaking deep well, kalsada at pagbabakuran sa lahat ng lupaing na nasasakupan niya. So far boss, nabakuran naman lahat. Maliban lang doon sa lupa ng Norman Solano na nabili nyo. Napakakupad talaga nila. Dismayado niyang sabi. May tao pa boss sa bahay, di pa umaalis yung may-ari kaya nag-aalangang kumilos sa mga tao natin. Kailangan ba akong magtataboy sa kanila? Naririnding wika niya kay Charlie. Sorry boss. Hayaan niyo po, pupuntahan ko sila. Paalis na ito nang maisipan niyang sumama.
Magkapatid nga ang dalawa, parehong matigas. Baka naman katulad nito magmamakaawa din ito sa kanya na wag mo nang umalis. Di maaari yon. Ngayon din ay paaalisin niya ito. Kung kinakailangan ipakaladkad niya ito sa mga tauhan niya ay gagawin niya. Gusto na niyang malinis ang buong area. Samahan na kita. Baka naman isang taon na lumipas, nariyan pa sila. Sa inis ng binata ay sumama ito kay Charlie para siya mismo ang magtaboy sa Norman Solano na yon na may pagkamatigas din ng ulo. Nabayaran na niya lahat, ayaw pang lisanin ng lupa niya. 10 minuto ang nilakad nila bago nila nakita ang bahay na mukhang sinauna pa. Gawa ito sa kahoy. Nasa labas ang hagdan at may silong sa ibaba. Hahakbang pa sana siya na makita niya ang isang babae na pababa ng hagdan. Wala itong make-up o kahit anong kolorete or palamuti sa katawan. Ngunit nagniningning ang maamo at kaakit-akit nitong anyo sa paningin niya. Para ba ito nag-slow motion pababa ng hagdan habang malayang tinatangay ng hangin ang mahaba nitong buhok na mukhang di pa nakakatikim ng salon. Virgin hair, ika nga. Natural itong bagsak. Maitim at makintab na bumagay sa balingkinitan nitong katawan. Nasira lang ang view niya nang mayroong makita na isang lalaki na kasunuran nito pababa rin ng hagdan. Tingin niya magkaedara lang ang dalawa na marahil sa early 20s lang. Sir, tutuloy ba tayo? Di na niya nasagot ang tanong ni Charlie na mayroong tumawag sa cellphone niya na isang kliyente. Ikaw na lang, Charlie. Wika niya, bumalik na siya sa temporary shelter na tinutuluyan niya. Nay, mano po? Magalang na sabi ng dalaga sa inang si Aling Lupe. Kadarating niya lang noon galing sa trabaho at naabutan niya ang ina na nakatanaw ito sa bintana at tila may pinapanood kaya naman nakasilip na rin siya. Ang bait talaga ni Isko, no? Gwapo na, masipag pa. Tinutulungan niya kapatid mo sa pagkukopra na walang hinihinging kapalit. Nagbabalat na niyog si Isko na kababata niya at si Noel nang matanaw nila. At marami-rami na ang nagagawa ng dalawa at di naman bago sa kanya ang senaryong yon. Sa bahay naman talaga nila ang tambayan ng kababata. Noon pa simula nang pumanaw na ang ama nito. Kesa naman magtambay siya at panoorin si Noel na mag-isang magkopra. Tama lang yan para di siya nakakaistorbo sa ginagawa ng kapatid ko. Anak, kapag nanligaw siya sa'yo, sagutin mo na. Huwag mo nang pahihirapan pa, ha? Sa panahon ngayon, bihira lang ang makatagpo ng ganyang lalaki. Nay naman, bakit naman sa pag-aasawa na punta ang usapan natin? Kaibigan lang namin siya ni Noel. Ano ba kayo? Saway ng dalaga sa ina. Maya-maya pa napatigil sila nang mayroong makita na 3 lalaki palapit sa dalawa. At tila may hinahanap itong ibang tao sa bahay nila na ibig nitong makausap. Doon naalala ni Lupe ang sinabi sa kanila ni Ronito 2 weeks ago. Isasanla daw nito sa mga Valderrama ang lupa nila na nakasanla rin 5 years dito. Kailangan daw kasi nito ng pera para sa negosyo, kaya isinangla nito sa iba ang lupa nila. At bilang wala rin silang pantubos pa kaya pumayag sila. Anak, baka yan si Mr. Valderrama. Lumabas ang mag-ina upang puntahan ng bisita. Ang nanay Lupe niya ang nagtanong sa matangkad na lalaking kalbo. Mga tauhan po kami ni Mr. Valderrama. Ako po si Charlie. Wika ng lalaking kalbo. Pinapatanong niya kung bakit daw narito pa kayo sa lupa niya. Nagkabayaran na kasi kayo, kaya nararapat lang daw na lisanin niyo na ang lupang to sa lalo madaling panahon. Dahil babakuran na namin to. Teka lang, mister, nagkakamali yata kayo. Ang usapan namin ni Ronito at Gemma ay isasangla lang itong lupa namin sa mga Valderrama. Hindi namin pinapabenta. Si Aling Lupe. Malinaw ang sabi ng amo ko, kailangan paalisin ko na kayo rito. Giit ng lalaki na pinalagan ni Noel at Aling Lupe. Sumabat na rin si Aliana. Nay, di yata kayo nagkakaintindihan ni Tia Gemma at Tio Ronito, mabuti pa kausapin natin sila. Pagpapakalma ni Aliana sa ina na noon ay mahahalata ng lubhana na nag-aalala. Lalo na nang maalala ng matanda ang pagpunta doon ni Ronito noong nakaraang linggo. Sa pilitan nitong pinapirma ang asawa sa pamamagitan ng thumb mark. Bagay na ayaw sana ni Norman kaso wala itong nagawa nang hindi ni Ronito ang hilalaki sa papel. Agad na tumalikod ang walang alam na si Aliana sa buong pangyayari. Palibhasa, wala ito sa bahay nang maganap ang usapan ng 4 na matanda. Ang tanging alam nito, sinanlalang ang lupa nila kay Mr. Valderrama na dating boss ng tiyuhin. Malalaki ang mga hakbang nito patungo sa bahay ng tiyuhin at tinawag niya ang mga ito mula sa labas ng bahay nito. Mabuti nga lang at bukas ang gate kaya siya nakapasok. Tia Gemma? Tio Renito?
Kaso para bang walang pumapansin sa kanya kahit nakailang tawag na siya. Tia! Tio Ronito! Mas nilakasan pa ni Aliana ang boses. Kahit aso, tila ba di siya naririnig na dati-rati naman nasa gate pa lamang ng bahay ay nagkakahulan na ang mga ito. Wala ng tao dyan. Ang malaking lalaki ay sumunod sa kanila kasama ang dalawa na si Isko at si Noel. Paano mo nalaman? Baling dito ng dalaga. Dahil tauhan ako ni Mr. Valderrama, ang bago may-ari na lupang to, na binili ng amo ko kay Ronito. Wika uli na nagpakilalang Charlie sa kanila. Sabay-sabay nagsipaglakihan ang mga mata ng apat sa sinabi ng lalaki. Kaya pala mayroon silang mga nakikitang instruktura lately sa lupa ni na Gemma at luminis na rin ang paligid dahil sa kaliwat ka ng mga instruktura na sinisimulan gawin. Pinabakura ng mga ito ang buong nasasakupang lupa ng tiyahin at kapansin-pansin din ang tila malaking bahay na sinisimulan palang gawin. Saan lumipat si Tio? Ang lalaking estranghero na tuloy ang tinatanungan nila sa halip na sila ang pagtanungan nito. Hindi namin alam at wala nang pakialam doon ng amo ko tapos na ang transaksyon ng amo ko sa kanila. Malamig na sabi ng tauhan. Napahilamos na mukha si Noel na para bang gusto nito magwala ng oras na yon. Hindi maaari. Hindi pwede na basta-basta na lamang bibilhin ng amo mo ang lupa namin. Oo nga naman. Alam ko mali yon. Dahil si Mang Norman ang owner ng lupang to. Kaya dapat lang siyang kinakausap ng amo mo at di si Mang Ronito. Hindi nila ito maaaring bilhin na walang pahintulot ni Mang Norman. Sabat naman ni Isko na di na napigilan pa ang makialam. Sa usaping yan, labas na ako. Sumunod lang ako sa utos ng boss ko at isa lang ang natitiyak ko. Legal magtrabaho ang amo ko. Charlie, ang amo mo ang gusto naming makausap. Uwi ka ni Aliana sa lalaki. Di naman agad dito sumagot sa halip na kinuha nito ang cellphone sa bulsa at mayroong tinawagan doon. Makalipas ng ilang minuto ay pumayag ito. Sige, papayag siya makipag-usap sa inyo. Itinuro nito ang amo sa bunkhouse na malapit sa pinapagawang bahay. Papunta na doon ang tatlo nang harangin nito ni Charlie. Sandali lang. At bakit? Tanong ni Noel na akala mo kung sino. Mabuti sana kung malaki ang katawan nito, patpatin naman. May iwan kayong dalawa rito. Ang utos ni Mr. Valderrama, isa lang daw ang kakausapin niya. Ako na lang ang pupunta. Presenta ng binatilyo. Siyempre, nababahala ito sa kapatid na babae. At least, siya kahit patpatin ay higit siyang malakas sa kapatid na babae. Pasensya na, Utoy. Ang kapatid mo ang nais na makausap ng amo ko.